Mabagal na naglalakad si Ella sa hallway ng isang 5-star hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang room attendant. Papunta siya sa room ng isang guest na tumawag para sa room service at bilang bagong empleyado, siya ang na-assign dito. "Room service po," sabi niya sa mahinang boses habang kumakatok ng makailang beses sa pintuan. Nang walang sumagot, ginamit na lang niya ang kanyang keycard sa pag-aakalang walang tao sa loob. "Room service po," ulit niya pa. Naniniguradong walang tao sa loob habang dahan-dahan na pumapasok. Agad niyang nilinis ang basag na boteng nagkalat sa sahig. Ngunit ilang sandali pa, nagulat na lamang siya nang biglang may matitipunong bisig ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang amoy ng lalaki ay pamilyar din sa kanya, na parang kay sarap singhutin. Nanonood sa kanyang ilong ang lalaking amoy nito na parang binabalik siya sa nakaraan. "Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay." Bulong nito sa kanyang tenga at hinahalikan ng kanyang leeg. Tila nabuhay ang kakaibang kuryente sa kanyang katawan nang lumapat sa kanyang balat ang labi ng lalaki. "Sir?" Pag-angal niya na hindi niya sigurado kung nakaabot ba sa pandinig ng lalaki. Nanlambot na rin kasi siya dahil sa taas ng lagnat at bukod sa masama ang kanyang pakiramdam, wala na rin siyang lakas para kumawala sa mahigpit na pagkakayakap ng lalaki na tila ba nagbabalik siya sa nakaraan 4 na taon nang nakalipas. Hindi na rin siya nakatanggi pa nang pihitin siya ng lalaki at doon niya nakita ang figura nitong pilit niya ng kinakalimutan. Si Dylan, ang lalaking kanyang minahal at siya ring nanakit sa kanya. Kamukhang kamukha niyang estranghero. Payat lang ito't mas may hubog ang pangangatawan. Pero hindi ito totoo. Nag-halusinate ba ako? Taka niyang sambit sa kanyang isip. Pero imposible. Ang alam ko ng ibang bansa ka. Dagdag pa niya. "You're here." Masuyong sambit ng lalaki habang dahan-dahang hinahawi ang hibla ng buhok na kumalat sa mukha niya. Hindi siya makagalaw, kung kaya't nakagat na lang niya ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa sensasyong hatid ng mga haplos nito. Bagay na hindi na lang sana niya ginawa dahil sa itsura ng lalaki, parang mas lalo lang niya itong naa-attract. Nabigla na lang siya nang walang pasabi siya nitong siniil ng halik. Mukhang alam na niya kung saan ito papunta. Sa bawat galaw at bawat anggulo ng lalaki ay si Dylan ang kanyang nakikita. Oo, mahal niya pa ito. At kung ganitong mukha ng dating kasintahan ng kanyang nakikita ngayon, tila ba nadadala na din siya sa sensasyong dulot sa kanya ng lalaki. Hindi na tuloy niya alam kung ang nararamdaman ay dahil pa ba sa mataas na lagnat o sanhi na ng sensasyong bumabalot sa kanila. Pilit mang isigaw ng kanyang isip na napakalaking pagkakamali ang magpadala dito. Iba naman ang sinasabi ng katawan niya. Walang kahirap-hirap siyang binuhat ng lalaki at inhiga sa malambot na kama. Naging kapanapanabik ang gabi sa kanilang dalawa habang ang isip ni Ella ay si Dylan ang laman at ang kanilang galaw puno ng pananabik. Hindi alintana ang maaaring idulot ng kanilang panandaliang saya at ilusyon. Kinabukasan, nagising ang lalaki na masakit ang ulo dahil marahil sa hangover na sanhi ng maraming alak na nainom niya kagabi. Habang hinihilot ang sariling sentido, hindi niya naiwasang mapalingon sa kanyang tabi para silipin ang natutulog na babae. Ngunit wala na ito doon. Labis siyang nanghinayang na hindi ang magandang mukha nito ang masisilayan niya sa pagmulat ng kanyang mga mata. Agad naman siyang napabangon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis naman niya itong kinuha at sinagot. "Langya, mabuti naman at sinagot mo na. Kagabi pa ako sa itawag ng tawag. Galit ka ba, bro?" Bungad ng kanyang kaibigan na si Andrew na baka sa boses ang pag-aalala. Kumunot ang noo ni Dylan. "Galit? Bakit naman ako magagalit? Tatawagan nga rin sana kita para magpasalamat. The best ka talaga. Alam mo ba yung pinadala mong babae? Kamukhang kamukha ng ex kong si Ella." Sabi niya na bahagyang nakangiti, ngunit agad ding nawala nang marinig ang malakas na tawa sa kabilang linya. "Bro, lasing na lasing ka ba kagabi? O hindi ka lang talaga makaget over sa ex mong bigla na lang naglaho?" Sabi ng kaibigan niyang tumatawa pa rin kaya mas lalong kumunot ang kanyang noo. "Ano bang pinagsasasabi mo?
Hindi natuloy yung babaeng ipapadala ko sana sa'yo kagabi. Kaya nga nakailang missed calls ako para i-inform ka eh. Sagot ng kanyang kaibigan. Hindi siya nakasagot at sa halip, napaawang ang kanyang labi dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi siya maaaring magkamali. May babae siyang kasama kagabi na kamukhang kamukha ni Ella. Kung halusinasyon lang yun, bakit hanggang ngayon, ramdam pa rin niya sa kanyang balat ang mga haplos nito, maging ang mabangong amoy nito na iwan din sa kwartong yun. Hindi niya napinansin pa ang paulit-ulit na pagtawag ni Andrew sa kanyang pangalan. Ang kanyang atensyon ay naagaw na rin ang pulang mantsang nakadikit sa puting bedsheet ng kama. Isang marka na magpapatunay na berhen pa ang babaeng nakasama niya kagabi. Imposible. Pilit na iniisip ni Dylan kung sino ang babaeng yun. Kakatapos lang niyang maligo at palabas na rin siya ng hotel na iyon para mag-check out. Nang maalala niyang nagpatawag nga pala siya kagabi ng room service. Bigla siyang natigilan nang may ma-realize. Shit, hindi kaya ang room attendant na yun ang nakasama ko kagabi? Bulong niya sa kanyang sarili. Nagmadali siyang lumabas dahil balak niyang itanong sa management kung sinong naka-assign kagabi para linisin ang kalat na ginawa niya. Ngunit nadismaya lamang siya dahil hindi niya nakuha ang pangalan ng kanyang hinahanap. Sorry po sir, confidential po kasi ang personal infos ng mga staff namin kaya hindi ko po masasagot ang tanong niyo. Tanging nickname lang po ang pwede kong ibigay sa inyo. Saad ng babaeng manager. Kahit papaano, nabuhayan ng loob si Dylan. Malaking bagay na sa kanya kung malalaman niya kahit ang nickname lang nito. Ganun ba? Pwede ko bang malaman kung anong oras ang out niya? Pagbabakasakali pa rin niya. Gusto ko lang kasi siyang makausap. Sabi niya. Bukod doon, gusto rin niyang masiguro na ito nga ang babaeng nakasama niya last night. Isa pa'y umaasa rin siyang si Ella ang babaeng iyon. Kumunot naman ang noo ng babae dahil sa kuryosidad at pagdududa. Bakit po sir? Tungkol po saan? Gusto ko lang magpasalamat. Pagdadahilan niya at pilit na ngumiti. Napatango na lang ang babae at bahagyang ngumiti. I'm sorry sir, pero hindi rin po namin pwedeng i-disclose ang bagay na yan for safety purposes para sa mga staff namin. Pero hayaan niyo po at makakarating kay Aya ang pasasalamat ninyo. Nakangiti nitong sambit. Bagsak ang mga balikat at nagpaalam na lang siya matapos niyang magbayad. Ngunit ang kanyang pag-asang makikita ang babaeng nagngangalang Aya sa oras na iyon ay hindi nawawala. Lulan ng kanyang sasakyan habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada pauwi ng syudad. Isang babae ang nakaagaw ng kanyang atensyon na mag-isang naghihintay ng bus. Ella? Mahinang bigkas niya. Dali-dali siyang naghanap ng mapagpaparkan ng kanyang kotse para lapitan ng babae. Nakailang hakbang pa lang siya, sumakay na ito ng bus. Kaya naman nagmadali na rin siyang bumalik sa sasakyan niya para ito'y sundan. Ilang sasakyan pa ang pagitan niya sa bus, kaya't sinisikap niyang hindi maaalis ang paningin dito. Ilang beses din siyang naiwan ito dahil sa traffic lights, ngunit hindi siya sumuko hanggang sa makarating ito sa terminal. At lahat ng sakay nitong pasahero, isa-isa na ring nagsipagbabaan. Ngunit wala doon ang babaeng pakay niya. Kung kaya't nasabunutan na lamang niya ang kanyang sarili dahil sa frustration. Kainis! Mahina niyang sigaw. Samantala, nakatanggap ng text message si Ella sa kanyang pinsan na si Marie. Pinapasunod siya nito sa convenience store kung saan ito namimili ng ilang gamit na kailangan nila sa bahay. Oh, nandyan ka na pala. Bakit ang bilis mo? Gulat nitong sabi nang siya'y makita. Sakto kasing nasa bus na ako nung nag-text ka. Kaya dito na ako bumaba. Sagot naman ni Ella. Okay. Pero teka, anong nangyari sa'yo? Bakit naman ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Marie nang makitang medyo namumutla ang pinsan niya. Wala to, pahinga lang ang katapat na to. Sagot ni Ella na tinanguan lang ni Marie. Madaldal si Marie at buong pamimili nila, ito lamang ang halos nagsasalita. Samantalang ang isip ni Ella lumilipad sa lalaking nakasama niya kagabi. Hanggang ngayon kasi, iniisip pa rin niyang pagkakahawig nito sa kanyang ex-boyfriend. Hoy Ella, nakikinig ka ba? Kanina pa ako nagkukwento dito, pero parang nasa labas na ng kalawakan ng isip mo. May problema ka ba? Puna sa kanya ni Marie. Wala. Nakikinig naman ako eh.
Umikot ang mata ni Marie sa sinabi ni Ella at nanliliit ang mga matang tumitig siya dito. Kilala kita. May gusto ka bang sabihin? Nakataas ang kilay na sabi ni Marie. Saglit na tinitigan ni Ella ang pinsan. Kinakalkula kung dapat ba niyang sabihin dito ang nangyari. May tiwala naman siya dito at alam niyang hindi rin siya nito tatantanan kaya't napilitan na rin siyang magkwento rito. Saglit munang nagbuntong hininga si Ella at agad na hinila si Marie papunta sa isang sulok na walang makakarinig sa kanila. Ano kasi, may nakasama akong lalaki kagabi at kamukhang kamukha ni Dylan. Dylan? Yung ex mo na may mga magulang na mapangmata? Yung lalaking hindi ka naman pala kayang ipagtanggol? Di ka pa nakaka-get over sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Marie. Nang yumuko si Ella ay tsaka muling nagsalita ang kanyang pinsan. O tapos, ano naman kung kamukha niya? May nangyari sa amin. Nahihiyang pag-amin ni Ella habang nakayuko at pinaglalaruan ng mga daliri sa kamay. Dahan-dahang lumaki ang mga mata ni Marie nang ma-realize ang sinabi ni Ella. Maging ang bibig nito napaawang din dahil sa pagkabigla. Seryoso ka ba dyan? Paninigurado pa nito na tinanguan naman ni Ella. Nakipagtsuktsakan ka sa isang lalaking hindi mo naman kilala? Ibinigay mo ang virginity mo sa isang stranger? Gulat na gulat nitong sabi. Agad naman siyang pinatahimik ni Ella dahil medyo napapalakas na ang boses nito at may mangilan-ngilan na ang tumitingin sa kanilang direksyon. Hinaan mo lang yung boses mo, Marie. Baka may makarinig na kakahiya. Kung hindi ka naman kasi isa't kalahating syunga, bakit sa estranghero pa? Hindi mo nga boyfriend yun. Nadala na kasi ako. Kamukhang kamukha nga kasi ni Dylan. Tsaka mataas ang lagnat ko noon, kaya hindi na rin ako nakapag-isip ng matino. Nahihiyang pag-amin niya sa kanyang pinsan. Alam mo ikaw, mahahampas na kita nitong hawak kong basket Naging kamukha lang, bumigay ka na agad. At tsaka nilalagnat ka kamo. Di sinamantala ka ng gago. Anong pangalan nun? Irereklamo ko yon. Hysterical nitong Saad. Wag na Marie, kasalanan ko rin naman Nagpadala ko. Tsaka hindi ko alam ang pangalan niya Wag na tayong gumawa ng gulo. Palampasin na lang natin to, okay? Kalma ka na. Mahinahon niyang sabi sa pinsan. Tinitigan naman siya nito ng masama, ngunit bandang huli, unti-unti na rin kumalma. Ipanalangin mo na lang na wag kang mabuntis. Dahil pag nagkataon, hahantingin ko talaga yung lalaking yon. Banta pa ni Marie habang tinutusok-tusok ng daliri nito ang kanyang noo. Kinabukasan, tulala si Dylan na nakatanaw sa bintana ng kanyang opisina habang may hawak na tasa ng kape. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang babaeng nakasama niya kahapon. Nakakadismaya nga lang dahil hindi niya na ito nakita pa. Good morning, Mr. CEO. Mukhang malalim yata ang iniisip natin dyan Pabirong bati ni Andrew pagkapasok nito sa opisina ng kaibigan. Bagong project ba yan? Hindi. Nahihiwagaan pa rin ako sa babaeng nakilala ko kahapon. Kamukhang kamukha talaga niya si Ella. Sabi ni Dylan sabay simsim ng kape. Yan ba yung babaeng kinukwento mo? Ngayon ka lang nakakita ng magkamuka? Madaming magkakamuka sa mundong to. Hindi lang ang ex mo tang babaeng yun. Sambit ni Andrew habang komportabling nakaupo sa sofa. Paano kung hindi lang sila basta magkamuka? Paano kung si Ella nga yun? Bro, chance ko na sana yun para humingi ng tawad sa kanya. Para bumawi sa mga pagkakamali ko. Sinserong sabi ni Dylan na may kalakip na panghihinayang. Natawa naman si Andrew at napailing. Bro, 4 na taon nang nakalipas. I'm sure naka-move on na yun kaya mag-move on ka na rin. Kung mag-i-stay ka sa nakaraan, paano ka uusad? At isa pa, maraming babae ang inirereto sa'yo ng mami mo. Kung ako sa'yo, itutuon ko na lang ang pansin ko doon. Kaysa umasa ka pa rin dyan sa ex mong hindi mo alam kung patay na ba o buhay pa. Hindi sumagot si Dylan. May punto ang kanyang kaibigan. Kaya nga siguro hindi pa siya nakaka-move on ay dahil sa guilt na ginawa niya kay Ella. Matagal na panahon na rin ang nakalipas. Bata pa sila noon at siya mismo'y wala pang karerang maipagmamalaki. Hindi niya kayang mawala si Ella. Pero ayaw din naman niya itong bigyan ng buhay na walang patutunguhan. Naging praktikal lang siya pero hindi niya na nakausap si Ella. Lumayo ito ang iniisip, hindi niya ito kayang ipaglaban. Sa itinagal-tagal ng panahon, siguro nga'y kailangan na rin niyang mag-move on at kalimutan ang pagmamahal niya dito.
Kinagabihan ng araw ding yon, hindi makatulog si Ella, kaya nagpasya na lamang siyang pumunta sa teres ng apartment nila para magpahangin. Mukhang naramdaman naman ni Marie ang paglabas ni Ella, kaya't sinundan niya ito at umupo rin sa tapat nito. Siguro lumaklak ka na naman ng kape kaya hindi ka makatulog, no? Birong sita ni Marie kay Ella. Bahagyang natawa naman si Ella sa simpleng birong yun ng kanyang pinsan, pero agad din naman siyang naging seryoso. Marie, ano kaya kung mag-abroad ako? Sa tingin mo? Mabilis naman itong napalingon sa kanya at tila hinihintay na magsabi siyang nagbibiro lang. Pinagsasasabi mo? Kung ano-ano na naman ba ang tumatakbo dyan sa utak mo? Seryoso ako. Gusto ko kasing hanapin si Dylan. Sabi niya na ikinataas ng kilay ni Marie. Sinasabi ko na nga ba yung lalaking yun na naman yung laman ng isip mo. At saka bakit mo naman siya gugustuhing hanapin? Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya at na mga magulang niya sa'yo? Matagal nang nangyari yun. Tsaka para kasing gusto kong mapakinggan yung side niya na hindi ko ginawa noon. Umalis ako nang hindi man lang siya pinakinggan. Sabi ni Ella habang nakatingin sa malayo. Inaalala kung paano itong magmakaawa sa kanya noon para pakinggan niya ang paliwanag nito. Masyado nang late para dyan sa gusto mo. Bakit ba bigla ka na lang nagkakaganyan? Nakakita ka lang ng kamukha niya, gusto mo na agad hanapin? Ngayon ko lang na-realize, hindi pa rin pala siya nawawala sa puso ko. Kung magkikita kami, baka sakaling magkaroon pa ulit kami ng chance. Malay natin, baka pwede pa, baka kaya pa. Saad niya, sa tono ng kanyang boses ay naroon ang pag-asang muling maisusulat sa langit ang kanilang pag-iibigan. Paano kung ikaw na lang palang nagmamahal? Paano kung nakalimutan ka na rin at may pamilya na pala siya doon? Di sayang lang ang effort mo. Nakataas ang kilay na sabi ni Marie. Ang kaunting ngiti sa mga labi ni Ella, unti-unting nawala na para bang sa sinabi ng kanyang pinsan, naputol agad ang kanyang pag-asa. Kaya mas kailangan ko siyang hanapin para malaman, di ba? Kasi minsan, kailangan din nating mag-take ng risk para hindi tayo mawalan ng pagkakataong malaman kung ano bang naghihintay sa kabilang dulo. Mahirap naman na sa bandang huli magsisi ka dahil wala kang ginawa. Seryosong wika ni Ella. Ang lalim siya, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, edi go. Basta sisiguraduhin mo lang na hindi ka uuwi ditong luhaan Matapos ang ilang linggo, naghihintay si Ella sa waiting area ng hospital kung saan siya nagpa-medical bilang requirement sa trabahong ina-applyan niya sa ibang bansa. Excited pa siya ng mga oras na yun. Nang sa wakas ay palapit na ng palapit ang pag-asang mapupuntahan niya ang bansa kung saan niya nabalita ang tumungo si Dylan. Ilang saglit pa, tinawag siya ng doktor sa loob ng opisina nito para ibigay sa kanyang resulta ng medical. Miss Florentino, may sabit ang iyong medical results. Mukhang hindi ka fit mga ibang bansa. Seryosong sabi sa kanya ng doktor. Po, bakit po? May sakit po ba ako? No, you're pregnant. 5 taon nang lumipas. Taray Kas, may bago ka na namang project. San yan? Excited na wika ni Marie matapos kausapin ni Ella sa telepono ang bago niyang client. Sa Manila, ang granding kasalan yun kaya malaking project tong gagawin ko. Nakangiti niyang saad. Ay bongga, nakikilala na talagang pangalan mo Kaz. Kung sa bagay, wala namang kukuha sa'yo kung hindi ka magaling na wedding coordinator, di ba? Sabi ni Marie na natutuwa sa kung ano ang narating ng kanyang pinsan. Hindi ko naman nakalain na makikilala agad ako. Ang sakin lang, ginagawa ko ang best ko para kay Liam. Nakangiting sambit ni Ella habang nakatingin sa kanyang anak na masayang nilalaro ang mga bago nitong laruan. Magmula kasi ng isilang niya ang kanyang anak, mas lalo siyang naging determinado para umangat sa buhay. Hindi man marangya, ngunit sapat na upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak niya. Alam ko kaya nga proud na proud ako sa'yo dahil naitaguyod mong mag-isang anak mo nang hindi nangangailangan ng suporta galing sa unknown father niya. Bulong pa ni Marie sa huling sinabi. Mabuti na nga lang para hindi ko na kailangang huntingin ng lalaking yun. Biro pa niya. Huwag kang maingay, baka marinig pa ng bata Saway ni Ella sa kanyang pinsan at bahagya niya pa itong sinundot sa tagiliran. O paano? Bukas ang alis ko. Ikaw na munang bahala kay Liam ha? Biling niya dito.
Magmula ng sanggol pa si Liam, si Marina ang nakakatulong niya sa pag-aalaga dito. Lalo na kung kinakailangan niyang umalis para magtrabaho. Mabuti na lamang din at hindi sila nito pinabayaan. Kaya naman abot langit ang pasasalamat at utang na loob niya sa kanyang pinsan. Walang problema. Basta ba may pasalubong kami ni Liam pagbalik mo eh. Natatawang biro pa ni Marie. Sakay ng sasakyan ni Ella, mag-isa niyang tinatahak ang kahabaan ng kalsada patungong syudad. Ito ang unang beses na makakabalik siya dito. Kung hindi pa dahil sa isang kliyenteng gusto siyang kuhanin bilang wedding coordinator ng nalalapit nitong kasal, wala sana siyang balak na muling tumapak dito. Isa pa'y masaya naman na sila at komportable na sila ng kanyang anak sa lugar na naging kanlungan niya noong panahong pilit niyang kinakalimutan si Dylan. Bago siya lumuwas, tinanong pa muna siya ni Marie kung handa na ba siyang bumalik sa lugar na matagal niya nang tinakbuhan at sa palagay niya wala nang dahilan pa para magtago sa mga taong minsan nang maliit sa kanya. At kung magkakasalubong silang muli, taas noon na siyang haharap sa mga ito. Dahil sa wakas, mayroon naman na siyang maipagmamalaki kahit papaano. Isang tawag mula sa cellphone, tigil kay Ella sa pag-iisip. Agad niya itong sinagot, ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumungad na kaagad sa kanya ang galit na boses ng kanyang kliyente. Alam niyang hindi ito ang may hawak ng telepono dahil rinig niyang nasa background lamang ang boses nito. Hello po Miss Aya. Pinapatanong po ni Ma'am Cheska kung nasan raw po kayo. Mahina at nahihiyang sambit ng babaeng sa tingin niya, alalay ni Cheska. Agad niyang sinilip ang kanyang relo para tignan ang oras. Don't worry, malapit na ako. 10:30 pa naman ang usapan namin at 9:45 AM pa lang. Pakisabi, I'll be there at 10. Naiiling na lang siya ng ibaba ang cellphone at mas binilisan ng pagmamaneho. Sanay na siya sa mga ganoong klase ng kliyente. Karamihan talaga sa mga ito, demanding at mainit ang ulo. Kaya hanggat maaari, mas hinahabaan pa niya ang kanyang pasensya. Dahil kung hindi rin naman dahil sa kanila, wala siyang trabaho ngayon. Pagkarating sa venue, bumungad na kaagad kay Ella ang nakasimangot na mukha ng kanyang kliyente. Ngunit malapad pa rin ang ngiti niyang nilapitan ito at binati. Good morning Miss Cheska. I'm Aya Florentino. Ako yung wedding coordinator na nakausap niyo kahapon. Pakilala niya. Malapad ang kanyang ngiti at taas na siyang nakipagkamay kay Cheska. Ang Aya Florentino na ipinakilala niya ay siyang naging screen name na niya magmula nang pasukin niya ang kanyang propesyon ngayon. Eto na rin kasi ang pangalang nakasanayan ng maraming taon at tumatak sa tao. Nang piliin niyang magsimula muli at kalimutan ang mga mapapait na karanasang bahagi ng kanyang nakaraan. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa ako naghihintay dito? Bungad sa kanya ni Cheska na nakakunot ang noo. Hindi man lang nito tinanggap ang kanyang palad. I'm sorry Miss Cheska, medyo na traffic lang but... Paumanhin niya sabay tingin sa kanyang relo. Bahagya pang tumaas ang kilay niya nang makitang 35 minutes early siya at hindi naman late. Hindi ko nakasalanan kung na-traffic ka. Ang ayoko lang ay yung pinaghihintay ako ng matagal. Buliw nito kahit na marami ang nakakarinig. Tila ba parang wala itong pakailam kung mapahiyaman siya o hindi. May apologies po kung nauna kayo dito at natagalan. Kalmado niyang wika kahit na ang mata ng iilan ay sa kanya na nakatingin. Ngunit nakuha pa rin niyang hindi magpaapekto sa paninindak ni Cheska. First day of work pero may ganitong eksena agad. Lihim siyang natawa sa kanyang isip. Halata ang agarang pagbabago sa reaksyon ni Cheska. Ang inaasahan niya, matatakot at masisindak sa kanya si Ella. Pero heto at taas noo pa rin nakatingin sa mga mata niya. Ngayon pa lang sila nakita ni Ella, ngunit hindi niya na ito gusto. Ayaw niya sa presensya nito at mas lalong ayaw niya na may taong kayang makipagtitigan sa kanyang mga mata. Siya si Cheska Marquez at soon to be Sandoval na rin at hindi rin siya makakapayag na ang katulad niyang bahagi ng alta sosyedad ay kakayan-kayanin lang ng isang hamak na wedding coordinator. Kung hindi lang ito inirekomenda ng ina ng kanyang mapapangasawa, pinalayas niya na ito kanina pa. Napansin ni Ella ang pagtaas ng isa nitong kilay, kaya upang mabawasan ang tensyon, siya na lang din ang unang nag-iwas ng tingin at inilapat ang usapan sa tungkol sa trabaho. Anyway, Miss Cheska,
Here are the samples of my works, the designs, plans, and the concept for a wedding na gusto nyo. Marami pa siyang sinabi dito't ipinaliwanag na sa bandang huli, bumalik na rin sa normal ang tensyon. At kahit na may nakikita pa rin siyang pagtataray kay Cheska, ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Ilang oras pa lang ang lumipas nang may tumawag kay Cheska. Kitang-kita ni Ella kung paanong lumambot ang itsura nito nang makita kung sino ang tumatawag. Hello honey, susunduin mo ko? Sure, I'll wait you here. I love you. Sabi nito't ibinaba ang tawag. That's it for today. I'll see you tomorrow. Baling nito kay Ella at dali-dali nang kinuha ang bag nito tsaka umalis. Naiwan si Ella na natitigilan habang may hawak pa ring mga papel sa kamay. Ganun lang yun. Ilang oras pa nga lang kaming nag-uusap, aalis na kaagad. Mahina niyang sambit. Wala siyang nagawa kundi ang mapailing na lamang. Balak sana niyang i-check ang buong lugar para magkaroon pa ng ideya kung paano niyang ilalatag ang concept na napag-usapan nila ni Cheska kanina. Nang siya naman ang nakatanggap ng tawag mula kay Marie. Kinabahan pa siya nang marinig ang natataranta nitong boses. Marie, anong nangyari? Ella, si Liam, nasa hospital. Agad na sumikdo ang kabog sa kanyang dibdib nang marinig ang ibinalita ng kanyang pinsan. Kaya naman, dali-dali niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at nagmamadaling umalis doon. Sa kanyang pagmamadali, ay may nakabangga pa siyang lalaki. Ngunit hindi na siya nag-abala pang i-check ito dahil mas gusto niyang makarating na kaagad kung nasaan ang anak niya. Tanging sorry lamang ang nasabi niya dito at hindi na lumingon pa. Tss, that woman, napakabastos talaga. Galit na sabi ni Cheska habang masamang nakatingin sa papalayong babae. I hate her. Sino siya? Kunot noong tanong ni Dylan. Hindi rin naman niya masisi ang babae kung bakit nabangga siya nito. Mukha itong nagmamadali at siya naman ay sa ibang direksyon nakatingin kaya't hindi niya rin ito napansin. Ngunit ang boses nito tila ba pamilyar sa kanya. The wedding coordinator, sagot ni Cheska. Napansin rin niya ang isang bagay na sa tingin niya ay nalaglag mula sa babae kanina. Siguro hindi na nito napansin dahil sa pagmamadali kaya yumuko siya upang iyon ay pulutin. Isang ID na may mukha ng matagal niya nang hinahanap. Aya Florentino, wedding coordinator. Nang makarating si Ella sa hospital, kung nasaan ang kanyang anak, agad din naman siyang nakahinga ng maluwag dahil minor injuries lamang ang natamo nito. Agad din naman itong pinauwi ng doktor at pinayuhang sa bahay na lamang magpagaling. Kinabukasan, maagang dumating si Ella sa venue. Wala pa roon si Cheska at ang mga alalay nito. Tanging mga staff lang ng hotel ang naroon at iilang tauhan na kabilang sa team niya na nagsisimula ng ayusin ng ilang decoration na pipiliin para sa kasal. Nagpapasalamat naman siya sa isa niyang tauhan nang abutan siya nito ng kape at isang pirasong sandwich. Di na nga pala siya nakapag-almusal bago umalis ng bahay, kaya't agad niya itong kinain. Maya-maya pa ay isa-isa na niyang nilabas ang kanyang gamit at nang mapansing nawawala ang kanyang ID, agad niya itong hinanap sa paligid. Ilang beses na rin niyang hinalungkat ang loob ng kanyang bag, ngunit wala pa rin doon ang kanyang hinahanap. Naisip niyang bumalik sa kanyang kotse dahil baka naiwan lang niya ito doon. Ngunit naharang naman siya ng isang lalaking hindi niya inaasahang makikita. Is this what you're looking for? Tanong nito sa baritonong boses habang ipinapakita ang kanyang ID. Dylan? Gulat na tanong ni Ella. Akala niya'y namamalikmata lamang siya, kaya ilang beses pa siyang kumurap. Pero si Dylan pa rin talaga ang nakikita ng kanyang mga mata. It's you. It's really you. Mahinang sabi ni Dylan habang titig na titig sa mukha ni Ella. Yeah. Awkward siyang umiti. Thank you sa pagbalik nitong ID ko. Nauutal na sabi ni Ella. Hindi siya makatingin sa mga mata ng lalaki dahil naiilang siya sa paraan ng pagtingin nito. Hey, honey! Boses ni Cheska na papalapit na ngayon sa kanilang direksyon. Agad din naman silang nagbitaw ng tingin at bahagyang lumayo sa isa't isa. So siya pala ang fiancé ni Cheska. Naisip ni Ella na kulang na lang, umismid siya dahil sa pait ng katotohanan iyon. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Masaya siya dahil sa wakas, nakita niya na ang lalaking dapat sana hahanapin niya sa ibang bansa.
Ang lalaking hanggang ngayon mayroon pa ring epekto sa kanyang sistema. Ngunit ngayon, tila ba nakaramdam siya ng kirot nang mapag-alaman ng ito pa palang magiging groom sa kasalang ito. Pero ano nga bang karapatan niyang masaktan? Nang mabuntis siya, ay doon na rin naputol ang chance para sa kanilang dalawa. Mas lalo lang siyang hindi tatanggapin ng mga magulang nito dahil sa pagkakaroon niya ng anak sa ibang lalaki. Hindi na lang ang katayuan niya sa buhay ang pandidirihan ng mga ito, kundi na rin ang pagiging disgrasyada niya. Ang dapat niyang maramdaman ngayon, maging masaya para sa lalaki dahil sa wakas, nakahanap na ito ng babaeng karapat-dapat para dito. Isang babaeng pasok sa standards ng kanyang mga magulang. "Oh, Miss Aya, mabuti naman at maaga ka na ngayon." Nakangising bati sa kanya ni Cheska at saka bumaling ng tingin sa lalaki. "And nakilala mo na pala ang fiancé ko." Sambit nitong may pagmamalaki sa boses. "He's handsome, di ba? Napakaswerte ko." Dagdag pa nito, tsaka lumingkis sa braso ng lalaki. Habang si Dylan, wala namang pagtutol sa ginawa nito na parang nakalimutan nitong minsan naging magkarelasyon din sila. Oo. Kapag ko ay naisatinig na lang niya na may alanganing ngiti. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Tita Alice dahil ipinakilala niya sa akin ang unique iho niya. Malambing na bigkas ni Cheska habang nakatingin kay Dylan na may tipid ng ngiti sa labi. "Do we look good together, Miss Aya?" Muling baling nito sa kanya at mas inilapit pa ang katawan sa lalaki. "Of course, bagay na bagay kayo." Tugon ni Ella na may awkward na ngiti. Ang akala niya'y doon na nagtatapos yun. Ngunit sa harap niya mismo, hinalikan ni Cheska ang lalaki sa mga labi. Hindi niya alam kung nananadya ba ito o talagang ugali na nito ang mag-make out sa harap ng ibang tao. Bigla namang uminit ang gilid ng kanyang mata nang makita kung paano tugunin ni Dylan ang mga halik nito. Pakiramdam niya'y tinusok ng napakaraming karayom ang kanyang dibdib, kaya't naglakas loob na siyang magpaalam sa mga ito. Hindi niya na kinakaya ang mga nakikita. Excuse me, marami pa pala akong aasikasuhin sa loob. Maiwan ko na muna kayo, Miss Cheska. And nice meeting you, Mr. Sandoval. Sabi niya at saka nagmamadaling naglakad palayo. Nang makalayo sa dalawa, tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag. Pakiramdam niya kanina, para siyang sinasakal ng presensya ni Dylan. Nakakasuffocate at nang makita itong may kahalikang iba, mas lalo siyang hindi makahinga. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ba dapat ay maging masaya na lang ako para sa kanya? Naka-move on na dapat ako, pero bakit nasasaktan pa rin ako? Naguguluhang tanong niya sa kanyang isipan. Ilang araw ang nakalipas, habang nagmamaneho pa uwi, naihampas na lang ni Ella ang kanyang kamay sa manibela dahil sa inis. Kung kailan kasi pauwi na siya, ngayon pa nagluko ang kanyang kotse. Inabot na nga siya ng dilim sa pag-aayos ng mga kakailanganin sa venue ng kasal, ay heto't mukhang magkukumute pa yata siyang umuwi. Pag nagkataon na hindi niya maaabot ang gising pa ang anak niya dahil sa haba ng biyahe. Pero dahil ayaw niyang mag-commute, sinubukan pa rin niya kung makakaya niyang ayusin ang problema ng kanyang sasakyan. Kahit papaano naman, pinag-aralan niyang basic guidelines sa pagkukumpuni ng kotse. Baka sakaling gumana ang kaunting kaalamang nalalaman niya. Ngunit sa pagbukas pa lang niya ng hood ng kotse, ay itim na usok na agad ang sumalubong sa kanya, dahilan para mapaubo siya ng sunod-sunod. Nakakainis, bakit ngayon ka pa nasira? Impit na sigaw niya. Ilang beses na rin niyang tinawagan si Marie para ipaalam dito na malilate siya ng uwi. Ngunit hindi naman ito sumasagot. Siguro may ginagawa ito, kaya hindi nito napapansing siya'y tumatawag. Marahas na napabuga si Ella ng hangin dahil hindi niya alam kung kanino hihingi ng tulong dahil malayo pa siya sa kanila. Mabuti na nga lang at naitabi kaagad niya sa kalsada ang sasakyan niya, kaya hindi ito nakaabala sa traffic. Habang nag-i-scroll ng phone numbers sa kanyang cellphone, ay isang magarang sasakyan ang bumusina at pumarada malapit sa kanyang pwesto. Nakahinga pa siya ng maluwag dahil sa wakas mukhang dininig ang dasal niya na sana may tumulong sa kanya. Pero agad din niya iyong binawi nang makitang si Dylan ang bumaba ng sasakyan. Nakangiti pa ito nang lumapit sa kanya. "Anong nangyari? Nasiraan ka ba?" Tanong nito habang ini-inspeksyon ng tingin ng kanyang sasakyan. At dahil sa pag-aakala ni Ella na nasa loob ng sasakyan nito si Cheska, umakto siyang normal sa harapan nito
Mahirap na. Baka mapag-isipan pa sila ng masama. Sa itsura ng babaeng yun, mukhang sanay din ito sa catfight. Oo magkukommute na lang siguro ko. Simpleng sagot at pasimpleng lumayo ng kaunti kay Dayline. San ba ang bahay mo? Ihatid na kita. Bigla siyang kinabahan. Hindi dahil malalaman ito kung saan siya nakatira ngayon, kundi dahil makakasama niya ito ng ilang oras sa loob ng sasakyan. Hindi na nga niya alam kung paanong umakto ng normal kapag nakakaharap niya ito sa venue. Sa loob pa kaya ng isang sasakyan? Marupok pa naman siya. Hindi, okay lang. Salamat. Bumalik ka na sa kotse mo. Baka mainip si Miss Cheska. Alam mo na, mukhang ayaw niya nang pinaghihintay siya, di ba? Sabi niya. Sinubukan pa niyang silipin ang bintana nito kahit na imposible niyang makita dahil sa sobrang tinted. Kanina ko pa siya naihatid. Pauwi na rin sana ako. Nagkataon lang na pareho pala tayo ng way kaya nakita kita rito. Paliwanag ni Dayline. Sa paraan ng pagsasalita nito, napansin ni Ella na ibang-iba na ito ngayon kumpara noong sila pa. Mas matured na ito ngayon at may kaseryosohan sa tono. Ganoon siguro ang nagagawa kapag may mga responsibilidad na, lalo na't siya lang ang inaasahan ng pamilya niya na magpapatuloy ng negosyong nasimulan ng mga ito. Sa bagay, kalabaw nga nagmamature Si Dylan pa kaya? Sambit niya sa kanyang isipan. So paano? Hatid na kita? Naku hindi. Huwag ka nang tumanggi. Delikado na ang mag-isa ngayon, lalo't madilim na. Hindi rin ako matatahimik kung iiwanan na lang kita dito ng mag-isa. Putol ni Dylan sa kanyang sasabihin. Lihim siyang napangiti dahil sa pag-aalala nito. Para bang biglang bumalik ang dating tuwa na kanyang nararamdaman sa tuwing mag-aalala sa kanya noon si Dylan. Ngunit ang ngiting yun agad ding naglaho nang maisip na iba na ang sitwasyon ngayon at hindi niya dapat bigyan ng meaning ang pagmamagandang loob ng tao. Ayaw man niya ngunit wala na siyang nagawa dahil hinila na siya nito sa braso. Ang simpleng gesture na yon naghatid ng libo-libong kuryente sa kanyang pakiramdam. Pamilyar pero komportable sa pakiramdam. Feels like home eka nga. Kamusta ka na? Tanong ni Dylan matapos ang saglit na katahimikan sa pagitan nila nang makasakay sila sa sasakyan nito. Hindi naman inaasahan ni Ella na tatanungin siya ng ganoon dahil madalas naman silang magkita sa venue. Okay lang. Pagod pero masaya naman dahil makukulit ang mga staff ko. May boyfriend ka na ba? Asawa? Fiancé? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Pero hindi alam ni Ella na kung bakit sa lahat ng pwedeng itanong ay tungkol pa sa buhay pag-ibig niya ang gusto nitong malaman. Gayong wala naman ng dahilan para alamin yun. None of the above. Kibit balikat na sagot niya. Mula nang maghiwalay tayo. Kahit isa wala kang naging boyfriend? Gulat na tanong nito na para bang hindi makapaniwala sa nalaman. Oo, wala na rin kasi akong time para doon dahil mas priority ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sagot ni Ella. Hindi naman nakaligtas sa kanyang mata ang bahagyang pagsilay ng ngiti nito. Saglit lang iyon, ngunit alam niyang masaya ito dahil sa nalaman. Good. Mahinang sambit nito na hindi rin nakaiwas sa kanyang pandinig. Pwede bang Ella na lang ulit ang tawag ko sa'yo? Mas prefer ko ang pangalang yun kaysa sa Aya. Doon ako masanay. You know, just like the old days. Maganda naman ang Aya. Ayaw mo? Mas gusto ko ang Ella. At saka napamahal na sa akin ang pangalang yun. Seryosong sabi ni Dylan. Wala sa loob na napalingon si Ella sa lalaki. Para kasing may gustong iparating ang mga salita nito. Ayaw niyang umasa dahil alam niyang huli na ang lahat para sa kanila. Hindi na sila pwede. Hindi na tama. Hindi ko ina-expect na magkikita ulit tayo after 5 years. Ang akala ko'y huling pagkikita na natin yun. Sabi pa nito habang sumusulyap sa kanya. Hindi na rin nawala ang ngiti nito mula nang malamang hindi na ulit siya nakipagrelasyon. Kumunot naman ang noo ni Ella dahil sa sinabi nitong taon. Naisip niya na baka nagkamali lamang ito ng kalkulasyon. 5 years? Hindi ba't 9 years nang nakalipas mula nang umalis ako sa syudad? Pagtatama niya, ngunit katulad niya, kumunot din ang noo nito. Nalilito sa kanyang sinasabi. 5 years ago, nagkasama tayo sa hotel at may nangyari sa atin. Natatandaan mo ba? Sabi ni Dylan na ikinakunot ng noo ni Ella. Akala ko imahinasyon ko lang na mukha mo ang nakita ko nung gabing yun. Ngunit naging malinaw sa akin ang lahat.
nang makita ko ang pangalan mo sa ID mo. Parehong pangalan na ibinigay sa akin ng isang staff ng hotel kung saan ka nagtatrabaho noon, Aya. Bakit kasi papalit-palit ka ng nickname? Tinataguan mo ba ako? Hindi hotel policy kasi yun at saka wala kasing katulad. Wala ka naman talagang katulad eh. Uminit ang pakiramdam ni Ella sa narinig ngunit hindi ito nagpahalata habang si Dylan nanatiling nakangiti. Nakuha pa nitong idetalye sa kanya ang mga nangyari noon na labis niyang ikinagulat dahil kagaya ni Dylan, hindi lang pala guni-guni ang lahat na ang lalaking nakaniig niya noon ay ang lalaking nasa harapan din niya ngayon. Kung ganun, si Dylan ang ama ni Liam. Naibulalas niya sa kanyang isip. Mas minabuti niyang wag nang sabihin dito ang tungkol sa kanilang anak dahil wala na rin namang dahilan pa para malaman ito. Ikakasal na ito at ayaw na niyang makigulo. Gagawin lang niya iyong komplikado ang buhay nila. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang umiwas na lang ng tuluyan kay Dylan. Ella, may problema ba? Natahimik ka. Nagtatakang tanong ni Dylan nang mapansing biglang natahimik si Ella. Sorry, pwedeng pakibaba na lang ako dyan sa kanto. Malapit naman na ako sa amin eh. Magta-tricycle na lang ako. Malapit na lang pala eh. Ihahatid na kita. Pagpupumilit naman ng lalaki. Ano kasi, hindi nakakasya ang sasakyan mo doon. Makipot na ang daan. Sige na, ibaba mo na ako dito. Pagdadahilan niya. Kahit nang totoo ay sa isang subdivision siya nakatira at kahit ilang sasakyan pang pumarada, hindi magiging malaking problema. Sigurado ka? Muling na itanong ni Dylan na may halong pagdududa. Nagtaka rin siya kung bakit bigla-bigla na lang nag-iba ang mood ni Ella nang banggitin niyang nangyari 5 years ago. Naisip niyang marahil hindi lang ito komportabling pag-usapan ng tungkol doon. Ilang saglit pa, inihinto na rin ni Dylan ang sasakyan niya kung saan itinuro ni Ella. Salamat sa paghatid, sabi ni Ella bago bumaba. Pero bago pa man siya nakababa, ay nahawakan pa siya ni Dylan sa kanyang kamay at marahan iyong pinisil. Pisil ng isang taong nangungulila. Alam kong super late na pero gusto kong mag-sorry sa lahat ng nagawa ko nun. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry din kung wala pa akong sariling desisyon nun. Kaya't nagawa kang ipahiya ng mga magulang ko. Sobra kong pinagsisisihan ng mga naging pagkukulang ko, Ella. At gusto kong malaman mo na ni minsan, hindi ka nawala sa puso ko. Na hanggang ngayon ikaw pa rin ang laman na to. Madamdaming sabi ni Dylan habang titig na titig sa mga mata ni Ella. Puno ng senseridad at pagmamakaawa. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ella. Isang ngiti ng pagpapatawad. Bago ka pa man humingi ng sorry, matagal na kitang pinatawad, Dylan. Nakaraan na yun at pareho tayong natuto. Ang mahalagay iyong ngayon. Ikakasal ka na at si Cheska na dapat ang nagmamay-ari ng puso mo, hindi na ako. Sagot ni Ella kahit na maging siya nasasaktan sa mga pinagsasasabi niya. Naisip niyang mas maganda na rin siguro na ngayon may closure na sa kanilang pagitan. Kahit papaano, mayroon na silang peace of mind. Ilang araw na lang, magaganap na ang kasalang Marquez at Sandoval. Ang lahat ay excited, lalo na si Cheska na ngayon, tuwang-tuwang isinusukat ang wedding gown na isusuot niya. Perfect, just what I imagined. Nagmukha kong prinsesa sa suot ko. I can't wait na makita ko ni Dylan suot ang wedding gown ko. Excited na sambit ni Cheska habang paikot-ikot na pinagmamasdan ng sarili sa harap ng malaking salamin. Habang si Ella naman ay nakatingin dito habang yakap ang clipboard na kanyang hawak. Para bang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib nang biglang maisip na ikakasal na si Dylan sa ibang babae at hindi na ito mapipigilan. Pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin na lamang ang katotohanang hindi sila para sa isa't isa. Nang hapon ding yon, magkakaharap sina Ella, Dylan at Cheska habang pinag-uusapan ng ilan pang detalye para sa kasal. Nang may isang batang lalaki, ang patakbong lumapit kay Ella at yumakap sa bewang nito. Mommy! Sabik na bati nito kay Ella. Gulat naman si Ella nang harapin niya ito at mapadako ang paningin sa babaeng kasunod ni Liam. Marie, anong ginagawa niyo dito? Bakit pumunta pa kayo rito? Matigas na sambit niya na may himig ng paninermon. Hay nako, yang anak mo ang sisihin mo, hawag ako. Sinunod ko lang ang gusto niya. Mapilit eh. Nakahalukip-kip na sagot ni Marie na nakataas pa ang isang kilay. Oh, hi Dylan, kamusta?
Long time no see. Bati pa nito sa lalaki ngayon, may bakas ng pagtataka sa muka habang pabalik-balik ng tingin kay Ella at sa bata. Magkakilala kayo? Kunot noong tanong naman ni Cheska kay Dylan patungkol kay Marie. Ay oo be, pinsan ako ni Ella kaya magkakilala na kami ni Dylan noon pa. Mula nang maging mag-boyfriend-girlfriend sila. Walang prenong sabi ni Marie. Marie! Saway ni Ella sa magkahalong kaba at pagkabigla. Tila nabuhusan naman ng malamig na tubig si Marie nang ma-realize ang kanyang sinabi. Pakiramdam niya, gusto na lang niyang lumubog sa lupa ng mga oras na iyon. What did you say? Gulat na tanong ni Cheska sa babaeng halos hindi na makatingin sa kanilang lahat. Is that true, Dylan? Baling naman niya sa lalaking napapailing na lang sa kadaldalan ni Marie. Ang totoo'y wala namang kaso sa kanya kung may makakaalam ng nakaraan nila ni Ella. Ang inaalala lang niya ay ang magiging reaksyon ni Cheska at kung ano ang pwede nitong gawin. At ngayong alam na nito na may nakaraan sila ni Ella, sigurado siyang mas lalo lang nitong pag-iinitan ang dating kasintahan. It's true pero matagal na yun. We're friends now. Sagot ni Dylan nang walang pag-aalinlangan. Friend? That's what other cheaters said. Nakangisi at tumiling na sabi ni Cheska. Wala kaming ginagawang masama, Cheska. Kung ano man ang meron kami, ay part na yun ng nakaraan namin. Sabat ni Ella. Gusto niyang ipagtanggol si Dylan sa paratang nito. You, now I know kung bakit una pa lang mabigat na ang dugo ko sa'yo. May something pala sa'yo na hindi ko alam. Malandi! Bulyaw ni Cheska sa mukha ni Ella. Oy, 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 hindi malandi tong pinsan kong to. May bata kayong kasama dito, kaya mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Hindi na nakatiis si Marie, kaya nakuha na ring pumagitan para ipagtanggol ang pinsan. Wala akong pakialam sa batang yan. Sinira niyo ang araw ko, kaya I'll say whatever I want to say. Nanlilisik ang mga mata na sabi ni Cheska. Saglit pa itong bumaling ng tingin sa batang ngayon ay buhat ni Marie. Bastard! Mahina man ang pagkakasabing iyon ni Cheska, ngunit hindi pa rin ito nakaligtas sa pandinig ni Ella. Nagpantig ang tenga niya sa sinabi nito laban sa anak niya. Kaya't hindi niya iyon pinalampas at isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Cheska. Ella! Gulat na sita ni Dylan, ngunit hindi iyon pinansin ni Ella. Isang proud na ngiti naman ang umusbong sa mukha ng pinsan niyang si Marie. Sabihan mo na akong malandi o kahit ano. Pero wag na wag mong sasabihan ng kung ano-ano ang anak ko. Kung ayaw mong higit pa yan ang gawin ko sa'yo. Gigil na saad ni Ella. Ang kanya ring mga palad ay mahigpit na nakakuyom. O bakit? Hindi ba totoo naman? You're single based on your profile. And yet may anak ka na? Where's the father by the way? Muli na namang hirit ni Cheska na may himig ng pangaasar. Sinadya pa nitong lakasan ng boses niya para marinig ng ibang staff na nasa paligid lang nila. Napansin kasi nitong kanina pa nakikiisyoso ang mga ito. Halos umusok na ang tenga niya sa galit sa babae. At kulang na lang, sugurin niya na ito. Ngunit pinipilit niyang kumalma dahil sa presensya ng kanyang anak. Ayaw niyang makita siya nito na nakikipagsabunutan. Tama na ang isang sampal na ginawa niya kanina. Cheska, stop it. Masyado ka nang nag-overreact. Wala namang masamang ginagawa sa'yo si Ella para sabihan mo siya ng ganyan. Galit na wika ni Dylan. Oh, come on. Stop acting like a savior, honey. Sabi ni Cheska at mapang-asar na tumawa. Tsaka muling tumingin ng masama kay Ella. Disgrasyada. Matapos sabihin iyon ng babae, mabilis na ibinaba ni Marie si Liam at agad na sinugod si Cheska para sa bunutan. Hindi ito napaghandaan ni Cheska, kaya't wala itong nagawa kundi ang magtititili at dumaing sa sakit. Alam mo ikaw, halatang naghahanap ka talaga ng gulo no? Salamat ka marunong magtimpi ang pinsan ko. Pero malas mo, dahil wala ako nun. Ang dapat sa'yo kinakalbo. Ewan ko lang kung hindi ka magmukhang posporo sa kasal mo. Nanggagalaiting sabi ni Marie habang patuloy sa pagsabunot sa mahabang buhok ni Cheska. Pareho namang umaawat sina Ella at Dylan kay Marie, habang ang ilang staff nagkagulo na rin at hindi alam ang gagawin. Marie, tumigil ka na please. Nakikita ka ni Liam. Tiimbagang nawika ni Ella. Agad namang natauhan si Marie at marahas na binitiwan ng buhok ni Cheska. Agad naman itong nagtago sa likod ni Dylan at masamang tumingin kay Marie.
Ang kapal ng mukha mong saktan akong babae ka. I will sue you. Makikita mo, ididimanda kita. Galit na banta ni Cheska habang nakaduro kay Marie. Ganyang babae ba yung pinalit mo kay Ella ha, Dylan? Ganitong babae ba ang magiging stepmom ng pamangkin ko? Tuloy ni Marie, hindi alintana ang lihim na muli niyang ibinunyag. What did you say? Paano siyang magiging... Natitigilang tanong ni Dylan, pilit na dinadigest ang sinabi ni Marie. Agad namang bumitaw si Marie kay Cheska at marahas na nagbuga ng hangin habang inaayos ang nagulong buhok at damit, habang si Ella naman pinandidilatan ang madaldal na pinsan. Ngunit sa puntong yon, parang wala nang epekto dito yon. Tamang iniisip mo, ikaw lang naman ang ama ni Liam. Pagbubunyag ni Marie. Marie, saway ni Ella. Sorry Kaz, pero gusto ko lang sampalin ang katotohanan tong babaeng ugaling squammy na to. Hinahanap mo nga man ang pamangkin ko, di ba? O ayan, buhay na buhay. Nasa harap mo. Dagdag pa nito na pinandidilatan ng mata si Cheska. Gulat naman na tumingin si Cheska kay Dylan. Tinging may kasamang galit na akala mo isang pagtataksil ang ginawa sa kanya ng lalaki. Kagaya ni Cheska, gulat din ang makikita sa mukha ni Dylan. Hindi alam kung kay Marie o Ella titingin. Mga manluloko! I'll make sure you'll pay for this. Sigaw ni Cheska, tsaka patakbong umalis habang puno ng luha ang pisngi. Dahil sa mga emosyong sanhi ng mga pangyayari, agad na binuhat ni Ella ang kanyang anak at nagmamadali ring umalis sa lugar na yon. Si Marie naman nakasunod din sa kanila habang mag-isa doong naiwan si Dylan na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nalaman. Kinahapunan sa mansyon ng mga Sandoval. Dylan, ano itong nakarating sa akin na nagkagulo daw kanina sa venue ng kasal niyo ni Cheska? Is that right? Agad na tanong ng ina ni Dylan nang makita ang pagdating ng anak. Napabuga naman ng hangin si Dylan dahil sa tanong ng kanyang ina. Sigurado siyang kay Cheska nang galing ang balitang yun. Bahagya pa siyang natawa dahil mas nauna pa itong makarating sa bahay kesa sa kanya. Mom, please. Gusto ko munang magpahinga. I'm tired. Sagot ni Dylan. Pagod siya, oo. Pero hindi physically. Pagod ang utak niya sa kakaisip tungkol sa katotohanang ibinunyag ni Marie kanina. But at the back of his mind, mayroon siyang tuwang nararamdaman. May anak sila. At base sa kalkulasyon niya, almost 5 years old na ang bata. Kung sakaling nagbunga ang nangyari sa kanila 5 years ago. Pero hindi sapat yun para mapatunayang totoo ang kanyang hinala. Hello? Bati niya sa kausap sa telepono. Gusto kong imbestigahan mo si Ella Florentino. Kung saan siya nagtatrabaho 5 years ago. Kung saan siya nanganak at kung may nakarelasyon ba siya bago siya nabuntis. May otoridad na utos niya sa kausap bago ibinaba ang telepono. Oras na mapatunayan niyang tama ang kanyang hinala, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Ang itigil ang kasal kay Cheska at buuin ang pamilya na matagal niyang inasama. 2 araw ang lumipas nang makatanggap ng tawag si Dylan. Agad niya itong sinagot nang makitang ang taong inutusan niya para mag-imbestiga ang tumatawag. Nagawa mo ba ang pinagagawa ko? Bungad niyang tanong, ang kanyang dibdib ay puno ng pag-asa. Hawak ko na po ang lahat ng dokumentong kailangan, sir. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Good, meet me in my office. I'll be there in 30 minutes. Sabi ni Dylan at pinatay ang tawag. Samantala, dali-daling lumayo si Cheska sa kwarto ni Dylan nang makita niyang palabas na ito doon. Ayaw niyang malaman ito na kanina pa siya naroon at nakikinig sa mga sinasabi ng lalaki sa kausap. Masama ang kutob niya. Hi Han, masiglang bati nito nang makita niya itong pababa ng hagdan. May lakad ka? Dagdag pa niya na sinamahan ng ngiti. Kumunot naman ang noo ni Dylan sa ipinapakitang mood ngayon ni Cheska na akala mo'y walang gulong nangyari 2 days ago. Matapos nitong hindi makipagkita at makipag-usap sa kanya ng 2 araw, ay heto't masigla na muli itong humaharap sa kanya. Cheska, what are you doing here? Takang tanong ni Dylan. Gusto lang kitang makita. Malapad ng ngiting sabi ni Cheska habang lumalapit sa kanya na animoy ng aakit. I miss you, Han. Dagdag pa niya sa malambing na tono. Akma pa sana niyang hahalikan ng lalaki, ngunit pasimple itong umiwas, kaya sa pisngi nito dumapo ang kanyang bibig.
I just want to say sorry sa inakto ko nung nakaraan. Masyado lang akong natakot na baka mawala ka sa akin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Living without you is one of my paranoia. Parang batang sabi ni Cheska habang nakalambitin sa leeg ng lalaki. Di ko dapat sa akin mag-sorry, Cheska. Si Elang masigit na apektado ng masasamang paratang mo. Idinamay mo pa ang bata. Mabigat ang mga salitang sabi ni Dylan. But, I'm sorry, but I can't argue with you today. May importante pa akong lakad. Putol ni Dylan sa sasabihin ni Cheska. Mas interesado siyang malaman ng resulta ng investigasyon kaysa ang patulan si Cheska. Naiwang mag-isa doon ang babae na nakasimangot at dismayado sa hindi pagbibigay pansin sa kanya ni Dylan. At dahil muli na namang umusbong ang kuryosidad sa importanteng lakad kuno ni Dylan, palihim niya itong sinundan gamit ang kanyang sasakyan. Dinala si Cheska sa opisina ni Dylan at mula sa pintuang bahagyang nakabukas, rinig na rinig niya ang usapan ng dalawang tao. Ito po ang mga files, kasama na rin po ang record sa hospital kung saan nanganak si Miss Florentino. Sabi ng investigador habang inaabot ang isang brown envelope kay Dylan. At talagang pinaimbestigahan pa niya ang babaeng yun. Nagngingit-ngit sa puot na sabi ni Cheska habang pilit ikinukubli ang sarili para hindi marinig ni Dylan. So tamang kalkulasyon ko. Isang batang lalaki ang ipinanganak niya 5 years ago. Seryosong saad ni Dylan habang nakatingin sa hawak na papel. May nasagap ka bang impormasyon tungkol sa ama ng bata? Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, 2 napabalitang naging karelasyon ni Miss Florentino. Kahit ang mga dati niyang katrabaho ay nagtataka din kung paano siyang nabuntis gayong wala naman itong kasintahan. Wika ng lalaking investigador. Tumaas ang gilid ng labi ni Dylan at tumangu-tango. It is because ako ang nakabuntis sa kanya. Sabi niya na tila sarili niyang kinakausap. Ilang saglit pa, pareho silang nagulat dahil sa malakas na tunog na nanggagaling sa labas. Agad itong pinuntahan ng investigador upang i-check, ngunit wala naman itong naabutang tao. Sinawalang bahala na lang ito ni Dylan sa pag-aakalang baka janitor lamang ito na nakasagi ng kung ano. Hindi ako makakapayag na may paslit na agaw ng atensyon mo. Nagawa ko ng i-blackmail ang nanay mo noon para hiwalayan si Ella na yan. Magagawa ko ulit ngayon. Makikita mo, sisiguraduhin kung ako pa rin ang pipiliin mo over that kid. Galit na litanya ni Cheska habang nagmamadaling pumunta sa parking kung nasaan ang kanyang sasakyan. Hindi na siya maaaring magsayang ng oras. Kailangang maunahan niya kaagad si Dylan bago pa man ito makalapit sa mag-ina. Marie, ako nang susundo kay Liam sa school ha. Gusto ko rin kasi siyang ipasyal ngayon. Masiglang sambit ni Ella habang gumagawa ng sandwich na babaunin nila ng anak niya sa biyahe. Sure, para naman makapag-beauty rest ako ngayon. Mabuti rin yun para makita ka naman ng mga co-parent mo. Ako kasi palagi ang napagkakamalang nanay ng anak mo eh. Pabirong reklamo ni Marie. Baliw ka talaga. Natatawang wika naman ni Ella. Wala pang 10 minuto ng pag-uusap nila. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Ella. Kaya't agad niya itong dinampot sa lamesa at sinagot. Hello? Masiglang bati niya sa kabilang linya. Hi Aya, or should I call you Ella? Sabi ng pamilyar na boses. Sa boses pa lang nito, kilalang kilala na kaagad ni Ella. Ang kanyang ngiti unti-unting nawala. Sa tono ng pakikipag-usap nito, alam niyang gulo lamang ang hatid nito. I'm sorry, wala akong panahon para It's okay. Ipagpapaalam ko lang naman ang little boy mo. He's with me actually. Hindi man ito nakikita ni Ella, alam niyang malapad itong nakangiti at ramdam niyang hindi maganda ang ibig nitong sabihin. Kaya bilang ina, agad na sumikdo sa kanyang dibdibang kaba at takot sa pwedeng gawin ni Cheska sa anak niya. Ni Katiting ay wala siyang tiwala dito at hindi rin niya mawari kung paano nito nalaman kung saan nag-aaral si Liam. Ngunit kailangan niyang makasiguro. Baka kasi tinatakot lang siya ng babae at hindi totoong kasama nga nito ang anak niya. Where is he? I need to talk to him. Kalmado niyang sabi. Ayaw niyang ipahalata dito na umeepekto na sa kanyang pananakot nito. Oh, he's asleep in the backseat. Gusto ko sanang gisingin kaso baka umiyak eh. You know, I hate noisy kids. Natutuwa pa nitong sabi.
Mabilis na pinindot ni Ella ang hold button tsaka hinarap si Marie na kanina pa palang nakikinig sa usapan. Pakitawagan ng school ni Liam. Pakitanong kung nandun pa si Liam. Mabilis na utos niya sa pinsan na agad din naman itong sinunod. Matapos makipag-usap ni Marie sa school ng bata, taranta itong tumingin kay Ella at sinabing, "Kanina pa daw wala doon si Liam. May babae daw na sumundo at nagpakilalang mami ni Liam." Sabi ni Marie na bakas na rin ng takot sa muka. "Bakit daw sumama si Liam?" Tanong ni Ella na may bahid na rin ng inis. Tulog daw si Liam nung sinundo. Dahil sa galit, agad na inanhold ni Ella ang tawag at malakas na pinagmumura si Cheska sa kabilang linya. Ngunit imbis na magalit ito, mas tumawa pa ito. "Relax, wala pa naman akong ginagawa sa anak mo eh. Wala pa tayo sa exciting part. And don't you dare call a police kung ayaw mong marinig na sumigaw sa sakit ang anak mo." Sabi pa nito na akala mo'y nababaliw na. "Subukan mo lang saktan ang anak ko. Sisiguraduhin kong..." "Napakademonyo mo talagang babae ka." Galit na sigaw ni Ella. Nang walang pasabing patayin ni Cheska ang tawag. "Anong sabi? Saan daw dadalhin si Liam?" Nag-aalalang tanong ni Marie. "Walang sinabi. Makikita ng babaeng yan. Hindi ko alam kung anong pwede kong magawa kapag sinaktan niya ang anak ko." "Ano pang hinihintay natin? Tumawag na tayo ng pulis." Panik na sabi ni Marie habang tumitipa ng numero sa cellphone. "No, baka mas lalong mapahamak si Liam." "Bakit mapapahamak ang anak ko?" Sabay na lumingon sina Ella at Marie sa lalaking basta na lamang pumasok sa bahay nila nang hindi man lang kumakatok. Ngunit ang bagay na iyon ay hindi nila pinansin dahil mas importante ang tulong na makukuha nila dito. "Dylan, sakto lang ang dating mo. We need your help." Sumamo ni Marie sa lalaki. "What happened?" Naguguluhang tanong ni Dylan. "Kinidnap lang naman ng demonyita mong jowa ang anak natin." Sikmat ni Ella. Hindi naman makapaniwala si Dylan sa sinabi ni Ella. Magtatanong pa sana siya, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Ella nang may matanggap na message sa kanyang cellphone. "Do you know this place?" Tanong ni Ella habang ipinapakita kay Dylan ang lugar na tinext ni Cheska sa kanya. Nang mabasa'y mabilis namang tumango si Dylan, kaya't hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at magkasamang umalis. Gabi na nang makarating ang dalawa sa isang lumang bodega na hindi kalayuan sa isang resort. Malayo pa lang, rinig na ni Ella ang iyak ng kanyang anak na mas lalong nagpakabog sa kanyang dibdib. Sa klase ng iyak ni Liam, alam niyang natatakot na ito. "Dylan, bilisan natin. Baka kung ano nang nangyari kay Liam sa loob." Mangyak-ngyak na sabi ni Ella sa lalaking kanina pa seryoso at tahimik sa biyahe. Bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Nang makapasok sila sa bodega, agad nilang nakita doon si Cheska na hawak si Liam habang umiiyak. Mukhang inaasahan na nito ang pagdating nila, kaya't nandoon ito at halatang hinihintay sila. "Ibalik mo sa akin ang anak ko. Walang yakang babae ka." Sigaw ni Ella. Tatangkain pa sana niyang sugurin si Cheska, ngunit natigil siya nang makita ang kutsilyo na nakatutok sa bata. "Cheska, why are you doing this? Bakit kailangan mo pang idamay ang anak ko?" Sambit naman ni Dylan nang makita ang kalagayan ng anak. "Wow, feel mo na talagang pagiging ama." Kutsa ni Cheska sa halip na sagutin ang tanong ni Dylan. "Kaya ba hindi mo na itutuloy ang kasal? Mas pipiliin mo sila kaysa sa akin?" Napayuko si Dylan at ang kanyang kamao mahigpit na naikuyom. Hindi naman niya talaga mahal si Cheska. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ng ina niya, hindi siya papayag na pakasalan ito. At ngayon na ito pa ngayon ang may ganang manghinanakit sa kanya. "Alam mo ang sagot diyan, Cheska. At kahit ano'y gagawin ko, pakawalan mo lang ang anak ko." Buo ang loob na sabi ni Dylan. "Talaga? Kahit ano?" Naniniguradong tanong ni Cheska na may nakakalokong ngiti sa labi. Hindi agad kumibo si Dylan. Tinitigan muna niya si Cheska sa mga mata. Tinatansya ang kondisyong maaari nitong ibigay. Pero naisip niya na kahit ano pa yan, kahit buhay niya o sariling kaligayahan, handa niyang isakripisyo para lamang sa kaligtasan ng anak niya. Eto na lang ang tanging niyang magagawa para kahit papaano ay magampanan at maiparamdam sa anak ang pagmamahal niya dito. Kilala niya si Cheska.
May pagkatuso ito kaya sigurado siyang mayroon itong pinaplano. Huli na rin niyang nalaman na ito rin ang nag-blackmail sa kanyang ina para pilitin siyang hiwalayan si Ella. Nalaman niyang tinakot ni Cheska ang magulang niya na sisiraan siya ng mga ito kung hindi siya papayag na pakasalan si Cheska. At ngayon, umuulit na naman. Yes, kahit ano, sagot ni Dylan. Dylan, nag-aalalang sambit ni Ella. Humawak pa siya sa braso ng lalaki at nangungusap ang mga mata na tiningnan ito sa mga mata. Hinawakan siya ni Dylan sa kamay at masuyo yung pinisil na nangangahulugang wala siyang dapat na ipag-alala. Marry me at kalimutan mo ang maginang yan. Bumuo tayo ng sarili nating pamilya katulad ng napagkasunduan. Or else, mamamatay ang batang to. Masamang ngisi ang gumuhit sa labi ni Cheska matapos ang mga huling salitang yun. Nagsimula namang magpanik si Ella dahil sa sinabi ni Cheska. Maging si Dylan ay nagulat sa sinabi nito at nakaramdam ng kaba sa dibdib. Demonyo kang babae ka, pati bata dinadamay mo. Hindi napigilang sigaw ni Ella. Ngunit mas lalo lamang siyang tinawanan ng babae para mas lalo siyang inaasar na tila natutuwa pa sa kanyang reaksyon. Why? Napakadali lang naman ang hinihingi ko, diba? Kasal kapalit ng buhay ng batang to. Kung ayaw nyo, edi sige. Madali naman akong kausap. Natutuwang saad ni Cheska na akala mo'y normal lang para sa kanyang sabihin yun. Isang baril ang binunot niya mula sa kanyang bag at itinutok iyon sa bata. Bagay na ikinaalarma ni Ella at Dylan. Umiiyak na rin ngayon si Ella dahil sa labis na pag-aalala sa anak niya at galit para kay Cheska. Kung kaya lang niyang lapitan ng anak sa isang iglap para ilayo kay Cheska, kanina pa niya ginawa. Ngunit imposibleng mangyari yun, lalo pat ang baril na hawak nito mas mabilis pang pumutok sa kisap mata. Okay. Pumapayag na ako. Ibaba mo na yung baril na hawak mo. Tarantang sabi ni Dylan habang nakataas ang dalawang kamay para pigilan si Cheska. Agad din naman itong sinunod ng babae at muling isinilid ang baril sa bag. Okay then, see you tomorrow my future husband. Ngiting tagumpay na sabi ni Cheska. Isang ingranding kasal ang ngayoy dinadaluhan ng iba't ibang kilalang personalidad sa business industry. Maraming mga bisita ang ngayon masayang nag-uusap-usap habang hinihintay ang bride. Imbis na excitement naman ang maramdaman ni Dylan bilang groom, ay labis na pag-aalala ang tanging bumabagabag sa kanya para sa kanyang mag-ina. Ang kanyang presensya ay nasa venue ng kasal, ngunit ang kanyang isip lumilipad naman sa lugar kung nasaan ang dalawang taong mahalaga sa kanya. Samantala, magkayakap sina Ella at ang kanyang anak na nakaupo sa madilim na lugar na ngayon ay binabantayan ng mga tauhan ni Cheska. Kagaya ng gusto nito ay tsaka lamang sila papakawalan kapag natapos na ang kasal. Mami, gusto ko na pong umuwi. Umiiyak na sabi ni Liam sa mahinang boses. Shh! Uuwi na tayo mamaya, okay? Be strong. Masuyong saad ni Ella. Kagabi pa sila hindi kumakain at naawa siya sa anak niya dahil marahil ay nagugutom na ito. Sa murang edad, nararanasan ng kanyang anak ang ganitong klaseng karahasan at ngayon ay sobra na siyang nagagalit kay Cheska. Kanina pa rin niya pinagdarasal na sana ay nakagawa na ng paraan si Dylan para makatakas sila sa lugar na iyon. Bago kasi ito umalis kagabi, nangako ito na magpapadala ng tulong oras na makauwi sa kanila. Ngunit bakit hanggang ngayon wala pa ring tulong ang dumadating? Naisip tuloy niya na baka tuluyan na nga silang kinalimutan ni Dylan at mas pinili na lang ang buhay na kasama si Cheska. Ngunit sa kanyang pagninilay-nilay, bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog galing sa labas. Bukod doon, sunod-sunod na putok ng baril din ang nagpagulat sa kanilang mag-ina, kaya't mahigpit niyang niyakap si Liam. Mami, makakauwi na po ba tayo? Inosenteng tanong ni Liam. Sunod-sunod ang tangong isinagot niya sa anak, kalaki pang isang ngiting puno ng pag-asa at tuwa. Sa wakas ay dumating na rin ang kanilang hinihintay. Samantala, naghihintay ang lahat ng bisita sa sagot ni Liam nang magtanong ang pari. Ilang minuto na kasi ang lumipas at nananatili pa rin itong tahimik. Uulitin ko ang tanong, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Muling tanong ng pari na halatang naiinip na rin sa sagot ni Dylan. Pasimple naman siyang tinitigan ng masama ni Cheska at saka bahagyang lumapit sa kanya at bumulong.
Huwag mong kalimutan na hawak ko ang buhay ng mag-ina mo, Dylan. Subukan mong sirain ang kasal natin. Hinding-hindi mo na sila makikita. Banta pa nito sa kanya. Imbis na matakot sa sinabi nito, saglit siyang sumulyap sa paligid at nang makita doon ng kaibigang si Andrew na may makahulugang tingin, ay agad na sumilay sa kanyang labi ang isang nakakalokong ngiti. Really? Paano kung sabihin ko sa iyong hindi mangyayari yun? Mapang-asar na sabi ni Dylan, halata naman ang pagkagulat sa mga mata ni Cheska. Ngunit agad din namang naglaho tsaka impit na natawa na akala mo isang biro ang sinabi ng lalaki. Hinding-hindi ako magpapakasal sa katulad mo. Mas lalong hinding-hindi ako magmamahal ng kasing sama mo. Malakas na hayag ni Dylan dahilan para magbulungan ang mga bisita. Karamihan ay naguguluhan sa nangyayari at ang ilan tahimik lang na nakikiramdam. Hindi naman makapaniwala si Cheska sa sinabi ni Dylan. Ang buong akala niya, mapapasunod niya ito sa gusto niya. Ano't ngayon ay kinalaban na siya. Mabilis na bumugso ang galit sa kanyang dibdib. Kaya't pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang tauhan para tapusin ang buhay ng mag-ina. Makikita mo, Dylan, habang buhay mong pagsisisihan ng katangahang ginawa mo. Sigaw niya sa kanyang isip, ngunit nakakailang ring na hindi pa rin sumasagot ang kanyang tauhan. At para hindi maghinala ang mga tao, nagkunwari siya sa harap ng mga itong nasasaktan. Kalaki pang luhang pinilit niyang lumabas sa kanyang mga mata. Dylan, honey, ano bang sinasabi mo? Ano bang nagawa ko? Pag-arte niya sa harap ng mga bisita. Bakit mo ginagawa sa akin to? Binigyan kita ng second chance para muli kitang tanggapin at para matuloy ang kasal natin. Pero ang babaeng yun pa rin ba ang dahilan? You cheated on me and yet ako pa rin ang tinuturo mong masama. Paniwalang paniwala naman ng mga bisita sa pag-arte ni Cheska. Kaya ang kanilang mga mata ay puno na ng panghuhusgang nakatingin ngayon kay Dylan. Samot-saring masasamang salita na rin ang maririnig sa mga bisita laban kay Dylan. How dare you to do that to our daughter? Dylan, ang buong akala ko'y disente kang lalaki. Ang anak ko pa talagang niloko mo. Agaw eksena namang singit ng ina ni Cheska na masama ring nakatingin kay Dylan. We trusted you and your family. At ngayon ay sinira mo ang tiwalang ibinigay namin sa'yo. Babawiin na namin ang shares namin sa company ninyo. Hindi kayo nararapat na maging parte ng pamilya namin. Galit na sigaw naman ng ama ni Cheska. Go ahead, I don't care. Kaysa matali ako sa anak ninyong kriminal. Malakas na sigaw naman ni Dylan. Ang kanyang sinabi malinaw na narinig ng mga bisita. Kaya't muli na namang umugong ang bulungan sa loob ng malaki at malawak na hall na iyon. Anong sinabi mo? Galit na sigaw ng ama ni Cheska. Ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa buong lugar na iyon. Akma pa sana nitong susuguri ng suntok ang lalaki, ngunit nagulantang na lang ang lahat nang magbukas ang malaking pintuan ng bulwagang iyon at iniluwa si Ella kasama ang anak niya. You! Paano ka? Wala sa loob na sabi ni Cheska habang gulat na nakatingin kay Ella. Surprise? Anong akala mo? Ikaw lang ang magaling sa strategy? Sa tingin mo ba, sa oras na umalis ng lugar na iyon si Dylan, hindi na siya makakakuha ng tulong? Masyado kang focus sa isang bagay, kaya hindi mo na naisip yun. Matapang na sabi ni Ella. Masama naman ang tinging ipinukol ni Cheska kay Dylan na kulang na lang, kainin niya ito ng buhay. How dare you? Sa akin ka lang at hindi ako papayag na maagaw ka sa akin ng babaeng yan. I did everything para mapasakin ka, Dylan. You know how much I love you. Right, honey? Dagdag pa nito na akala mo'y nababaliw na. Sana pala, tinuluyan ko na kayo ng bastardo mong anak. Buliyaw pa ni Cheska kay Ella. Cheska, anak, ano bang pinagsasasabi mo? Gulat na sita ng ama ni Cheska, hindi makapaniwala sa salitang lumabas sa bibig ng anak. Ngunit bago pa man makapagsalita si Cheska, ay ilang kapulisan na ang pumasok sa lugar at agad na pinusasan ang kamay ng babae. Ikaw ay nasa ilalim ng kustodiya ng batas. May karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa harap ng batas. May karapatan kang magkaroon ng abogado. Kung hindi mo kayang magbayad ng abogado, ang isa itatalaga para sa iyo. Sabi pa ng isang pulis. Ano to? Bakit ako? Wala akong kasalanan. Wala kayong pruweba.
Mangyak-ngyak na sabi ni Cheska habang pumapalag sa mga pulis. Ma'am, Dad! Tawag pa niya sa mga magulang na ngayon ay natitigilan na rin at naguguluhan sa mga nangyayari. Sa mansyon ng mga Sandoval, matapos ang nangyari, ay magkasamang kaharap ni na Dylan at Ella si Mrs. Sandoval. Mainit silang sinalubong nito kanina nang isama siya ni Dylan na umuwi sa mansyon. Nagtataka pa si Ella kanina kung bakit wala sa venue ng kasalang ginang. Huli na nang malaman niyang sinadya nitong hindi dumalo dahil isa ito sa tumulong para makatakas sila sa mga tauhan ni Cheska. Nice to see you again, Iha. Natutuwa ako't ligtas kayo ng apo ko. Naluluhang sambit ng ginang. Kumunot ang noo ni Ella. Hindi naging maganda ang huli nilang pag-uusap noon. Kaya't naninibago siya sa pakikitungo nito ngayon sa kanya. Kilala niya itong istrikta at palaging malamig ang pakikitungo sa iba. Ngunit ngayon, parang hindi ito ang ginang na nakilala niya noon. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo ni Dylan. Ako ang dahilan kung bakit naghiwalay kayo. Marami akong masasakit na salitang sinabi sa iyo noon. Iha, pero nagawa ko lamang iyon dahil naiipit ako sa sitwasyon. Mahina pa ang pundasyon noon ng kumpanya at malaking tulong ang shares ng mga Marquez para hindi ito bumagsak. At kung mawawala sila, mahihirapan ang kumpanya na bumangon muli. Mahalaga sa pamilya namin ang kumpanya. Kaya't labag man sa loob ko, Ihay, pumayag ako sa gusto ng mga Marquez na ipakasal si Dylan sa anak nila. Kung ano man ang mga nasabi ko sa iyo noon, hindi ko sinasadya, Iha. I'm sorry. I'm really sorry, Ella. Mahabang saad ng ina ni Dylan. Matagal ko na po kayong napatawad at naiintindihan ko na po ngayon kung bakit. Kung may maipagpapasalamat po ako sa mga nangyari, ay iyon po iyong kayo ang naging inspirasyon ko para mas lalong magpursige. Hindi ko po mararating ang buhay na meron ako ngayon kung hindi dahil sa mga sinabi niyo noon. Kaya maraming salamat po. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, unti-unting nakilala ni Liam si Dylan bilang kanyang ama. Si Ella naman patuloy sa kanyang propesyon at mas lalo pang nakilala sa bansa. Ang relasyon ni na Ella at Dylan ay mas naging matatag. Samantala si Cheska naman nakulong dahil sa patong-patong na kaso na kinakaharap nito. Makalipas ang ilang taon, si Dylan at Ella ikinasal at masayang nanirahan sa mansyon ng mga Sandoval. Tunay nga na ang pag-ibig, may kakambal na pagsubok. Gaano man kalakas ang unos na dumating sa buhay ng dalawang tao, paghihiwalayin man ng tadhana at pagkakataon ay muling pagtatagpuin. At sa huli, ang tunay na wagas na pagmamahalan pa rin ang magwawagi.